Apa. Ang ipinail po namin kasi ay dalawa. No? Una po ay yung writ of habeas data na ipinail po namin 2 days ago. Yung po ay civil case. Ang layunin po noon ay pigilan ang pagpapakalat ng anumang impormasyon, sensitibo, personal sa aming kliyente na nakakasira o nagbibigay panganib sa kanyang buhay, seguridad, no, at sa kanyang pamilya. Kabilang dito yung teaser video, no, at iba pang pictures, pangalan niya na ikinakalat ng mga respondent, particular si Mr. Daryl Yap. So yun po yung writ of habeas data. Kasama sa aming hinihiling na tanggalin, no, i-take down ang anumang posts, lalong-lalo na yung teaser video, at pigilan ang pagkakalat pa nito, at gayon din ang sinasabing pelikulang ilalabas ngayong Pebrero. So, yun po yung sakop o saklaw ng writ of habeas data. Ayun. Good day po sa lahat. Si Fiscal EJ po ito. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa writ of habeas data in relation to the Vic Sotto versus Daryl Yap controversy. Anong kaso ito? Pero bago ang lahat, alamin muna natin ang meaning ng mga salitang writ, habeas, at data. Ang writ po ay isang dokumento na galing sa korte na nag-uutos sa isang tao, pribado man o opisyal ng gobyerno, na gawin ang isang partikular na aksyon. Ang habeas naman ay galing sa salitang Latin na ang pakahulugan ay dapat magkaroon o dapat ilabas, o sa English it means to produce. Ang salitang data ay kahalintulad sa term na information o impormasyon sa Tagalog. Pwede ring tawaging datos ang data in Tagalog. Therefore, taken literally, ang writ of habeas data ay isang dokumento na galing sa korte na nag-uutos sa isang tao, pribado man o opisyal ng gobyerno, na maglabas ng data or information. Ang layunin po ng writ of habeas data ay protektahan ang mga tao sa kanilang right to privacy. Ginagamit ito upang obligahin ang isang tao, pribado man o opisyal ng gobyerno, na magbigay ng access sa mga datos o impormasyon na hawak nito na maaaring makaapekto o makapinsala sa buhay, kalayaan at seguridad ng isang tao. For example, itong si Daryl Yap, sa mga pinapalabas niyang teaser at posts sa social media, sinasabi niyang pawang katotohanan lamang ang ipapakita niya sa pelikula. Question: does he hold information more than what we already know about the alleged rape of Pepsi Paloma? Hawak ba niya ang impormasyon na higit pa sa alam na natin tungkol sa umano'y panggagahasa kay Pepsi Paloma? Kung mapapansin nyo, sa title pa lang ng pelikula, The Rapists of Pepsi Paloma, lumalabas na ang pinupuntirya ng istorya ay tungkol sa mga nanggahasa kay Pepsi. At sa movie clip or teaser video na pinalabas niya, direktang pinararatangan si Vic Sotto na nanggahasa kay Pepsi Paloma. Now, dun sa teaser video pa lang, saan siya kumuha ng impormasyon na nag-usap itong si Pepsi Paloma, played by Jed Bustamante, at Charito Solis, played by Gina Alahar? Saan kumuha ng impormasyon na tinanong ni Charito Solis si Pepsi Paloma kung ni-rape ba siya ni Vic Sotto? At ang sagot naman ni Pepsi ay oo, with matching sigaw at pag-iyak pa. Kahit anong justification ang gawin ni Daryl Yap, hindi maiiwasan na ang logical interpretation na mabubuo from the scene is that pinalalabas niya na talagang totoong ni-rape ni Vic Sotto si Pepsi Paloma. Take note na itong scene na ito ay wala sa mga impormasyon na alam na ng publiko. And take note also na dito pa lang sa movie clip na ito, mukhang malaking pinsala na ang naidulot nito sa privacy ni Vic Sotto at ng kanyang pamilya. Pakinggan po natin ang sabi ng abogado ni Vic Sotto. Kami po ay interesado lamang. Kilala po namin si Bossing Vic bilang a man of few words. Noong nagkaharap po kayo at naglantad siya sa inyo ng kanyang saloobin tungkol dito sa clickbait viral video na ito, ano po ang sinabi niya sa inyo? Ang sabi po niya, sanay na siya sa ganitong mga pakulo
Sabi niya, no, mga pakulo ito sa paglalayon na magbenta ng pelikula o programa, normal ito. Kaya lang ang sabi niya, ang hindi niya matatanggap at kailangan na niyang palagan at umaksyon ay yung kanyang asawa o pamilya na dadamay na. May mga threats na natatanggap yung pamilya, lalong-lalo na sila Miss Pauline. Kung makikita niyo yung mga comments, may mga threats na i-rape, may mga threats messages daw po. Yes, may mga rape threats, may mga threats na kikidnapin ng anak, may mga threats na at yung bata binubuli sa eskwelahan. Ito yung mga bagay na hindi na matanggap ni Bossing Vic, na bakit pati ang pamilya nadadamay sa isang irresponsableng paghahayag ng mga bagay na wala namang katotohanan. So ang gagawin ng mga abogado ni Vic Sotto ay magsasubmit sila ng ebidensya na nalalagay na sa peligro ang privacy at seguridad ni Vic Sotto at ng kanyang pamilya dahil sa teaser video at sa napipintong paglabas ng nasabing pelikula. Sa opinyon nyo, Piskal, may illegal na pagkilos ba na ginawa itong si Daryl Yap? Yes, sa tingin ko meron. At ito ay ang paglathala niya ng isang mapanirang teaser video. At dahil defamatory by nature itong teaser video na ito, maoobliga ngayon si Daryl Yap na maglabas ng ebidensya kung naaayon ba talaga sa katotohanan ang nasabing teaser video at ang mga revelations na ipalalabas sa pelikula. Question, Piskal. Ano ang mangyayari kung hindi mapatunayan ni Daryl Yap na totoo ang mga datos o impormasyon na ipapakita niya sa pelikula? Ang korte ay mag-uutos na burahin, sirain o iwasto ang maling datos o impormasyon tungkol sa alleged involvement ni Vic Sotto about the Pepsi Paloma controversy. And in the case of Daryl Yap's movie, mag-uutos ang korte na bawalan itong mailabas sa mga sinihan o sa anumang platform. So yan lang po ang munting lesson natin for today about writ of habeas data, and see you in my next video. Maraming salamat po.